Pumayag si Haya na maging surrogate dahil kailangan niyang magkaroon ng pera para sa kapatid niyang naoperahan sa appendix. Agad-agad ay kailangan nila ng 20,000 at wala siyang mapagkukunan ng ganoon kalaking halaga dahil hamak na magsasaka lang ang mga magulang niya. Habang siya noon ay isang clerk lamang sa maliit na grocery store sa lugar nila. Sakto namang nakasalubong niya sa hospital ang dating kababatang si Marie at nasabi nga niya ang tungkol sa problema niya. May alam ako, Haya, ang sabi ng inang ko, ang amo daw niya ay naghahanap ng surrogate mother. Bigla siyang natakot dahil sa salita pa lang ay hindi na niya kaya. Pero wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumapit sa patalim. Dahil 100,000 ang bayad. Pikit mata siyang pumayag. Ngunit akala niya itatanim lang sa sinapupunan niyang similya. Hindi pala. Dahil ang mismong lalaki ang magtatanim sa kanya niyon. At ang akala niyang normal na nilalang na may mukha at katawan ay nagkamali siya. Dahil para itong artista sa pelikulang nakikita niya. Ilang beses at halos araw-arawin siya para lamang magkalaman ng sinapupunan niya. Ngunit bigla na lamang siyang umalis nang malaman niyang may fiancé na pala ito at ikakasal na. Anak lang daw ang kailangan sa kanya at binabayaran siya para doon. Wala siyang karapatang masaktan, ngunit bakit halos madurog ang puso niya? At para matapos na ang kahibangan ni Haya, tinapos na rin niya ang usapang yon. Tutal bayad na rin naman ang katawan niya. Para siyang naging instant pokpok sa pagkakataong iyon. Ngunit paano niya tatapusin kung biglang nagkalaman ng sinapupunan niya? Ano ngayon ang gagawin niya? Lumayas kayo! Kasabay ng sigaw nito ay ang sunod-sunod na pagtilapon ng mga gamit nilang mag-iina palabas ng paupahang bahay na iyon. Ate Tess, kahit ngayong araw lang ho, kahit hanggang ngayon lang ho, magbabayad ako. Huwag niyo naman po kaming paalisin. Kawawa mga anak ko. Lumuhod siya sa babaeng nakasaya na malaking babae. Nakataas ang isang kilay nito habang panay ang hit-hit ng sigarilyo. Umalis ka riyan! Mama! Umiiyak na lumapit ang isa sa mga kambal niya. Si Stormy, the eldest sa dalawa niyang mga anak. Huwag niyo naman pong sipain ang mama namin. Matatag nitong sambit. Ito ang pinakamatapang sa dalawa niyang mga anak. Aba, marunong ka nang magsalita ng ganyan. 5 taon ka pa lang. Lumapit ka dito, bata. Hoy, kung hindi lang sa akin, di nasa lansangan na kayo ng ilang taon. Pero dahil mabait ako at maawain, nagkaroon kayo ng matutuluyan. Idinuro nito ang anak niya, kaya't hinila niya ang bata. Pero kinuha nito ang kamay niya na nakahawak sa pulsuhan nito. Maawain ho? Wala pang ang 1 buwan. Naniningil ka na nga sa amin. Ang maawain ho, marunong magkonsidera ng mga bagay-bagay. Marunong umunawa ng mga walang-wala. Pero ikaw ho, Aling Tess, isa kang masamang tao. Malakas na sampalang ibinigay nito sa anak niya. Kaya't bigla siyang tumayo at itinulak ang babae. Natumba ito sa tabi ng daan. Mga walang hiya, lumayas kayo, layas! Sigaw nito. Kahit ako na lang ang saktan mo, wag lang ang mga anak ko. Nagbabaga ang mga mata niya sa galit. Tandaan po ninyo, Aling Tess, kapag ako ho ay umaman, bibilhin ko ho ang buong street na to at ikaw din ang palalayasin ko. Galit na tumayo ang babae. Mangarap ka, mangarap kayo. Anito. Stormy, para siyang Dracula kapag tumawa, no? Seryoso na sana. Lumapit pa si Cloudy at itinuro ang babae. Tara na, kunin na ninyo mga gamit nyo at aalis na tayo rito. Bagsak ang balikat na utos ni Haya sa dalawang mga anak. Sa 5 taon nilang pamamalagi rito, ngayon lang sila napalayas. 1 buwan pa lang silang hindi nakabayad, pero ganito na ang ginawa ni Aling Tess. Sigurado siyang may bagong patutuluyin ito sa bahay na iyon. Kung hindi sana siya nabuntis, sana ay nasa pamilya niya siya ngayon. Pero dahil sa nangyari sa kanya, ay lumuwas siya ng Maynila para itago ang sekreto niyang ito sa mga magulang. Nagtatrabaho siya araw-araw para may ipadala sa probinsya dahil hindi alam ng pamilya niya na may mga anak na siya. Ilang taon niya itong itinago para lamang hindi mag-alala ang papang at mamang niya doon. Ngunit mukhang wala na siyang magagawa, kundi ang umuwi sila ng Batangas kasama ang kanyang mga anak. Dala ang mga bag at iilang gamit, ay huminto sila sa waiting shed
sa gilid ng highway. Mama, saan na tayo uuwi nito? Tinignan niya si Stormy. Wala siyang naisagot dahil ano ang isasagot niya. Dahil maging siya ay wala ring plano kung ano na ang susunod na gagawin. Haya? Napatingin silang tatlo sa tumawag sa pangalan niya. Manang Rita! Ngumiti siya ng pilit. Pinasadahan ito ang mga dala nilang nasa paanan niya. Bakit may mga dala-dala kayo? Uuwi na ba kayo sa probinsya? Si Manang Rita ay kaibigan niya sa palengke. Suki niya ito sa mga gulay. Mabait ito. Kadalasan binibigyan siya ng mga pagkain na tira raw sa pinagtatrabahuhan nito. Hindi po, Lola. Pinalayas na po kami sa bahay namin. Cloudy said in a soft voice. Ano? Paano na kayo niyan, Haya? Kawawa ang mga bata kung ganun. Hindi na sumagot at naluha na lamang siya sa sobrang pagkahabag sa sarili. Sumama kayo sa akin. Hindi nagdalawang isip ang matandang kunin ang ibang gamit nila at pumara ng tricycle. Pinahid niya ang mga luha. Stop crying, Mama. Tutulungan na tayo ni Lola Rita. Ngayon pa lamang siya napaiyak ng ganito. Sobra-sobra kasi ang paghabag niya sa sarili. Lalo-lalo na sa dalawa niyang mga anak na laging nagpapalakas ng kanyang loob. Ngayon lang siya nagpakita ng kahinaan. Dahil sa nakalipas na 5 taon, wala siyang ibang pinapakita kundi ang tatag sa buhay. Iiyak siya pero hindi iyon pinapakita sa mga anak niya. Iiyak siya pero tagu sa dalawa. Iiyak siya at ngingiti na ulit kapag tumatakbo na mga bata patungo sa kanya. Pinilit niyang ilaban ang buhay nilang mag-iina na kaya niya iyon ng ilang taon. Ngunit ngayon ay kahirapan at awa sa sarili ang unti-unting gumugupo sa matatag na Haya. Hindi nagsalita si Cloudy. Niyakap lang siya nito. Ganon din si Stormy na halatang awang-awa sa kanya. Pinunasan nito ang mga luha niya. Ito ang ayaw niya na makita ng kambal na anak niya na umiiyak siya dahil alam niyang pati ang mga ito ay malulungkot din. Ngunit hindi na kasi talaga niya kaya pang magpanggap na malakas. Hindi na niya kaya pa. Dito na lang kami, Toy. Napatingin sila sa labas ng tricycle. Sa likuran si Manang Rita at silang tatlo ang nasa front. Pagbaba ng matanda ay sumunod na rin sila. Kinuha ang mga dalang gamit at tumayo sa tabi ng kalsada. Pagpasensyahan nyo na ha, hindi rin kalakihan ng bahay ko. Pero tiyak naman akong magiging komportable kayo roon. Tara na. Ngumiti ito sa dalawa niyang anak at tumulong sa pagbubuhat ng kanilang mga dala. Tumigil sila sa isang bahay. Bungalow style iyon na may kalumaan na rin. Dito ako nakatira. Pero dahil stayin ako sa mansyon hindi ko na ito nadadalaw at kung may day off lamang. Abala mga bata sa pagtingin sa loob ng bahay. Mas maayos ito ng 5 ulit kaysa sa inuupahan nila. Maganda ang loob nito kahit halatang hindi na nalilinisan. Marmol ang sahig na may mga bahaging nagkaroon ng bitak pero maayos ito. Kumpleto sa gamit at may mga litrato ring nakadisplay roon. Lola, sino po ito? Tanong ng isa niyang anak na si Cloudy. Kinuha nito ang larawan sa ibabaw ng patungan ng TV sa gilid. Ito ba? Ito ang sir ko. Amo ko ito na inalagaan ko ng mahabang panahon. Ngayon ay binata na. Nakangiting paliwanag nito. Para pong kami ni Stormy, na mga baby pa kami. Di ba, Mama? Nagtaka siya kaya maging siya ay tumingin na rin sa larawan na pinunasan ng matanda. Oo naman. Kasi lahat ng mga baby ay mga magaganda at gwapo. Magkakamukha din kasi mga baby pa lang. Paliwanag muli nito. Pinasadahan niya ang larawan at tama nga ang mga anak niya. Kamukha nito si Stormy at Cloudy. Nung 1 taon pa lamang ang dalawa. Sa hula niya ay nasa 1-year-old na ito habang kalong ni Manang Rita. Batang-bata pa sa larawan ng babae. Pero ngayon ay halatang may edad na talaga ito. O siya! Tara na't ihahatid ko na kayo sa mga kwarto nyo. Anito at ibinalik sa patungan nito ang larawan. Pinasadahan pa muli ng tingin ni Haya ang larawan. Posible ba na magkakamukha ang mga baby? Isip niya bago sumunod kay Manang Rita at sa 2 batang hawak nito sa magkabilang palad. Kumain na kayo. Wow! Manok! Masayang-masaya ang kambal sa inihaing tanghalian ni Manang Rita. Nahihiya siya sa matanda dahil imbis siya itong tumutulong,
ay siya pa itong tinutulungan. Nag-aalangan pa si Haya na kumuha ng isang piraso ng piniritong manok. May nilaga ring baboy na may tanglad. Ngayon lang ulit sila makakatikim ng ganito, kaya hindi niya masisisi ang dalawang anak kung makita niyang sarap na sarap ang mga ito sa kinakain. Sige na Haya, huwag kang mahihiya sa akin. Matagal na rin ang huling may nakasama ako dito sa bahay na ito. Pinasadahan niya ito. Alam mo kasi, simula nang namatay si Carding, na asawa ko ay hindi na muling umuwi ang nag-iisa naming anak na si Darwin. Doon na ito na malagi sa abroad at doon na rin nagkapamilya. 2 na rin ang mga anak nila. Masaya ako para sa kanila. Sa huling utal nito ay nautal pa ang matanda. Bigla rin itong pinahid ang mga luhang tumakas sa mga mata nito. Tumayo siya at niyakap ang matanda. Noon pa man ay talagang mabait na sa kanya si Manang Rita. Kaya itinuring na rin niya itong nanay. Palagi rin itong may dalang mga pagkain para sa kanila. Lalo na kapag may okasyon sa pinagtatrabahuhan nito. Kay raming mga pagkain, doon lamang sila nakakakain ng masasarap at nakakatikim ng mga cakes and salad. Dahil kung siya lang, hindi niya mabibili iyon. Lalo na at sa kanya umaasa ang pamilya sa probinsya. Wala kasing alam ang mga magulang niya sa kung anong paghihirap ang pinagdaraanan niya rito. Dahil sa tuwing tatawag ang kapatid niya, ay tumatawa lang siya, kahit sa loob ay umiiyak na siya sa sobrang hirap ng kalagayan niya at ng mga anak niya. Pasensya ka na Haya, wala kasi talaga ako mapagkwentuhan. Sunod-sunod na pinalis nito ang mga luhang tumulo sa mga mata nito. Ayos lang ho Manang, maraming salamat ho talaga Manang, dahil sa pansamantalang pagpapatuloy mo sa amin dito ng mga anak ko. Bumalik siya sa upuan. Ano ka ba? Ayos na ayos sa akin. At least, may maglilinis ng bahay sa tuwing wala ako. Feel at home kayo rito sa bahay ko. Mabuti ito, nang mabuhay naman kahit papaano ang naiwang alaala ni Carding sa akin. Masaya siya dahil kahit marami siyang kasalanan sa Diyos, ay hindi pa rin sila pinapabayaan. Akala niya talaga ay matutulog sila sa bangketa ngayong gabi. Sa palengke ka pa rin ba nagtatrabaho Haya? Napayuko siya. Hindi na kasi siya nagtatrabaho doon dahil ibibenta na raw ang pwesto dahil mag-a-abroad na si Aling Dulce na may-ari niyon. Mukhang doon na yata ito titira sa anak na nakapangasawa ng Frances. Hindi na humanang, maghahanap po ako ulit. Baka pala rin sa mga mall naman. Nakangiting sambit niya. Paano ito magaganda mong anak? Kung ganoon, sino ang kasama nila rito? Noon dala-dala niya sa palengke ang mga bata. Hindi naman malikot ang mga ito at sa tabi lang habang nagtatrabaho siya. Pero ngayon ay hindi na niya alam kung paano. Sige, itatanong ko kay Sir Fausto kung kukuha sila ng bagong kasambahay dahil dinig ko ay uuwi ng alaga ko sa susunod na linggo. Galak sa mga mata nito ang naaaninag niya. Halatang excited ito. Sino kaya ang tinutukoy ni Manang Rita? Yun kayang nasa larawan? Magandang umaga, Sir Fausto. Napatingin ng nasa 70 years old na lalaki. Ngunit kahit may katandaan na, halata pa ring malakas ang katawan nito. O Rita, narito ka na pala. Kamusta ang day off mo? Inilapag nito ang tasa na may lamang kape at nagpunas ng labi gamit ang table napkin na nasa gilid nito. Ayos lang naman sir, itatanong ko lang ho sana kung magdadagdag pa po kayo ng kasambahay. Tiningnan siya nito. Ay mabutit na sabi mo iyan. Iyan nga rin sanang itatanong ko sa'yo kung may maire-rekomenda ka. Kasi sa panahon ngayon ay hindi na safe ang kumuha ng maid sa mga agencies dahil nga sa halos hindi mapagkakatiwalaan. At alam mo naman na pauwi na si Sir Drake mo. Bukod pa doon ay baka sa ilang araw ay mag-asawa na rin ang anak kong yun. Kaya kung meron kang may rekomenda at talagang mapagkakatiwalaan, bakit hindi? Nagalak ang puso niya dahil sa narinig. Magkakatrabaho na kasi si Haya at sigurado siyang pwede namang dalhin ng mga bata dahil may maid's quarter naman. Sir Fausto, may kambal pong anak ang gustong pumasok rito pero wag po kayong mag-alala. Mababait po ang mga anak niya. Tumayo ito. Sige, dalhin mo siya rito bukas para makausap ko Rita at pakisabi na lamang sa mga kasama mo na mag-general cleaning dahil baka bukas ay dumating na si Drake. Yumuko siya nang tumalikod dito. Opo sir, sige po. Dalawa ang kasama niya rito. May nakatoka sa labahin,
May naglilinis sa buong bahay at siyang tagaluto. Mas bata sa kanya mga kasamahan niya. Siya ang pinakamatanda at ang pinakamatagal dito. Naabutan pa nga niya ang pagkamatay ng asawa ni Sir Fausto dahil sa sakit na cancer. Doon umalis si Drake na alaga niya dahil hindi nito matanggap ang pagkawala ng ina nito. At siguro'y may iba ring rason. Hindi lang niya alam. Nagulat nga siya nang marinig mula kay Sir Fausto na mag-aasawa na ito. Mabuti naman para maging masaya na ito. Kinagabihan ay nagpaalam si Manang Rita na uuwi muna sandali at babalik din kinabukasan. Sa Quezon City ang mansyon kung saan siya nagtatrabaho at sa Taguig naman ang bahay niya. Kailangan niyang makausap agad si Haya para makapagtrabaho na rin ito. Naaawa talaga siya sa mag-iinang iyon. Hindi niya alam kung anong kwento ng buhay nito. Pero kung sino man ang ama ng kambal nito, ay wala talaga itong kwentang lalaki. Talaga ho, Manang? Nagagalak na sambit ni Haya sa matanda. Nilinis na niya ang buong bahay. Nagwalis din siya sa labas at nagbunot ng matataas na damo. Kaya nga masayang masaya si Manang Rita nang madatnan nitong malinis ang bahay nito. Oo, at pwede mo ring dalhin ang mga bata roon na Haya. Napaluhan na lang siya sa sobrang kasiyahan. Dahil kahapon pa kasi siya nag-iisip kung paano na sila kapag wala siyang trabaho. May budget pa naman sila na binili ni Manang Rita, pero kailangan pa rin niyang magtrabaho para sa kanilang tatlo. Hindi kasi pwedeng umasa na lamang sila habang buhay. Kailan daw pwedeng magsimula, Manang? Ay, bukas na bukas din. Nayakap niya ang matanda dahil sa galak. Hindi na rin narinig ng kambal niya ang magandang balita dahil tulog na ang mga ito. Dito lang kayo. Naiintindihan niyo ba ako? Bili niya kay Stormy at Cloudy. Opo, Mama. Promise me, magbe-behave kayo. At wag na wag kayong pupunta sa labas o sa garden o kahit saan doon sa labas. Dahil baka makabasag kayo at wala tayong maipambabayad. Kapag ganoon ay baka ikulong nila ako. Bigla namang nayakap siya ng mga bata. Ayaw po naming makulong ka, Mama. Ngumiti siya. So kung ganun, makikinig kayong dalawa sa mga bilin ko. Intende? Sunod-sunod na tango ang sagot nila. Hindi naman siguro mabuburyong ang mga anak niya. Dahil may TV naman sa loob ng maid's quarter at may tablet din si Manang na ipinahiram sa kambal. Sige, lalabas na si Mama. Yes, Mama. Behave lang po kami. At huwag kayong mag-aaway. Dugtong ng dalawa. Very good. Isa-isa niyang hinalikan ng mga anak bago isinara ang pintuan ng silid na iyon. Sa likod ng mansyon ay may maliit doon na bahay. Maid's quarter kung tawagin. Nakaseparate iyon sa mansyon. Pero paglabas mo ay pinto na ng kusina. Kaya kung sakaling maulan, ay hindi ka naman mababasa. Iyon daw kasi ang gusto ng asawa ni Sir Fausto. Noon kaya nakahiwalay. Halika na, ipapakilala kita kay Sir Fausto. Paglabas niya, ay sunundan agad ni Haya si Manang Rita. Sa kusina ay naabutan nila si Fatty. Mataba ito, na umayo naman sa pangalan nito. Para yatang kapatid ito ni Ate Tess, dahil ang taray ng muka. Si Ali naman, medyo payat na maitim. Taga Mindoro raw ito. Nakangiti naman siyang binati ng mga ito, pero mukhang mas malaking bahagi ang napipilitan lang. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Utos ni Manang Rita. Mabuti na lang at back up niya palagi si Manang Rita. Namamangha si Haya habang nakatitig sa bawat sulok ng mansyon. Parang sa mga royal families lamang niya sa TV, nakikita ang ganitong klaseng interior designs. At ang mga gamit doon, mukhang natatakot siyang hawakan. Dahil halatang ang mamahal. Siguro'y kapag nabasag niya ang isa doon, baka abutin siya ng habang buhay para mabayaran iyon. Umakyat sila sa hagdan. At kumikinang ang railings na yun. Pwedeng gawing salamin. Pati yata ang mga pores niya ay kitang-kita. Paikot iyon hanggang marating ang second floor. May 5 pinto. Hula niya ay puro silid iyon. 2 pinto sa kanan at ganoon din sa kaliwa at sa dulo ay master's bedroom, ayon kay Manang Rita. Sa gitnang pinto sa dulong bahagi sila tumigil. Kinakabahan siya nung kumatok si Manang Rita. Maya-maya ay bumukas iyon. Isang matanda ang lumabas, pero wala itong puting buhok. At kahit may edad,
Naka-stand straight pa rin. Seryoso itong tumingin sa kanya at parang nakita niya ang pagkagulat sa mga mata nito. Ano kaya ang gulat na iyon? Sir, ito po si Haya Mayvalin. Siya po ang tinutukoy ko na papasok rito. Pinakatitigan siya nito. May anak ka na? Anito. Opo sir. Hindi halata sa iyo Haya dahil napakaganda mo at parang dalaga pa rin ang kutis at katawan mo. Nayuko siya dahil sa sinabi nito. Bueno, tanggap ka na. Kaya napangiti siya sa galak. Ang ganda mo naman para maging katulong Haya. Napangiti siya ng pilit dahil sa sinabing iyon ni Alin. Ito ang unang lumapit sa kanya at nagpakilala. Kahit hindi pa niya ito lubos na kilala, ay halata namang mabait ito. Kailangan ko kasi talaga ng trabaho ngayon. May kambal ako at may pamilya rin ako sa Batangas na kailangan ng suporta ko. Aniya habang inihahanda ang mga sangkap na lulutuin ni Manang Rita. Siya ang inilagay upang tumulong kay Manang. Siya rin ang mamamalengke at maglilinis sa garden. Dahil may tagalaban naman tsaka tagalinis. Alin, ano pang hinihintay mo riyan? Kilos na. Kailangan mo akong tulungan sa paglilinis sa taas. Hindi pwedeng ako lang. Natahimik sila ni Alin nang tumambad si Fatty mula sa likuran nila. Mukhang naghahanda na rin para magsimula ng trabaho. Oo, susunod na ako sa'yo. Sinalansan ko pa kasi itong mga dilata. Umirap ito. Bilis, baka dumating na si Sir at hindi na malinis ang silid niya. Ang aga-aga puro kayo tsismisan. Hindi na siya sumagot. Mukhang hindi yata maganda ang ugali ni Fatty. Kahit kasi wala naman siyang ginagawa, ay halatang mainit na ang dugo nito sa kanya. Oo nga, susunod nga ako. Anito. Ibigay mo na lang kay Haya yan. Ang dali-dali lang naman ang trabaho niyan. Kahit na pinasasaringan siya nito, ay hindi siya pwedeng sumagot. Dahil pangalawang araw pa lang niya rito. Baka kasi palayasin siya. Isa pa, baka masira si Manang Rita na tumulong sa kanya para makapasok sa trabaho. Kahit para kay Manang Rita na lang ay magtitimpi siya. Oh, anong oras na? Hindi pa ba kayo kikilos? Sige na, magsikilos na at mag-aalas 6 na ng umaga. Doon lamang natapos ang usapan ng mula sa dining ay pumasok si Manang Rita sa kusina. Isang irap ang ibinigay ni Fatty, pero nginitian lang niya ito. Malaki ang sweldo kaya hindi siya pwedeng matanggal. Nang lumabas siya kanina sa maid's quarter, ay tulog pa ang mga anak niya. Babalikan na lang niya ito kapag natapos siya sa paghihiwa ng mga carrots na ilalagay sa sinangag. Paborito daw kasi ni Sir Fausto ang ganoong klaseng kanin, kaya laging may sinangag tuwing umaga. Opo, aakyat na nga po kami ni Alin Manang. Hindi na sumagot si Manang dahil abala na ito sa pagpiprito. Baka mamayang tanghali ay dumating na si Sir Drake Haya. Pagsabihan mo agad ang mga kambal na wag lalabas ha? Baka kasi magalit ang amo natin. Mahirap na. Opo, sasabihan ko Manang. Matapos gayatin ang mga carrots, ay bawang at sibuyas naman ang sinunod niya. Mabuti pa talaga ang mga mayayaman. Naghihintay na lang na hainan ng mga ito. Gayong sila ay iisipin pa muna kung magluluto ng kanin o magtsatsaga na lamang sa kape at tinapay. Para makatipid. Sa hirap ng buhay niya, kailangan niyang magporsige. Haya, maaga kang mamalengke para makakain si Jake pagdating niya, okay? Tumango siya matapos ilagay sa harapan nito ang kapeng nire-request ng amo niya. Kahit hindi niya nakikita madalas ang may edad niyang amo, ay ramdam niya na mabait ito. Parang ang may kamukha ito, pero hindi niya naman malaman kung sino. Matapos ang agahan, ay naghanda na siya para umalis. Dinala niya si Stormy at Cloudy para naman makalabas ang mga ito. Tutal, nakaalis na rin naman ang amo nilang si Sir Fausto, kaya ayos lang. Wala din namang pasahe sa tricycle ang mga ito, dahil bata pa. Kakalungin na lamang niya kung sakaling may umangkas pang iba sa sinasakyan nila. Pero palabas pa lang sila ng gate nang bumukas ito, at may pumasok na isang mamahaling sasakyan. Kinabahan siya sa hindi malamang dahilan. Bilisan niyo! Agaran niyang hinila ang mga kamay ng mga bata palabas ng gate. Baka kasi si Sir Fausto niya iyon at magalit ito dahil nakita nito ang mga anak niya. Si Sir Fausto po ba iyon, Mama? Tanong ni Stormy habang naglalakad sila sa tabi ng kalsada. Wala kasing tricycle kaya naglakad muna sila kaysa naman maghantay pa sila.
Siguro, baka may nakalimutan anak. Aniya, hindi naman kasi nila nakita ang nasa loob dahil nakasarado iyon. Mama, hanggang kailan kami magtatago doon sa kwarto natin? Nakakaboring po doon eh. May tricycle na parating kaya pinara niya. Dahan-dahan, Aniya. Sa palengke ho kuya. Nang makaupo na sila, ay doon lamang siya sumagot kay Stormy. Ayaw niyo ba doon? Siguro mas mabuting sabihin na lamang niya sa inang niya ang nangyari sa kanya para alam ng mga ito. Para kasing mahirap din talaga kaya ganito. Hindi naman po, kasi doon lang kami buong araw mama. Baka pwede po kaming tumulong sa'yo. Tiningnan niya si Cloudy na sumagot. Hindi pwede. Kung anong sabi ni Manang Rita, yun lang ang susundin natin, okay? Kasi iniiwasan natin na magalit ang Sir Fausto. Kaya hanggat maaari ay sumunod na lang tayo mga anak. Hindi na sumagot ang dalawa. Mukhang naintindihan naman ng mga ito ang gusto niyang sabihin. Nang makababa ay dumiretso na sila sa loob ng tindahan. Ang mga gulay na bibilhin at karni ay pinili talaga niya ang sariwa. Ang isda at ang mga sugpo, may lobster na nakalista at mga malalaking pusit. Kailangan talagang araw-araw na bibili ng mga ganito. Dahil nais ng amo nila, ay lagi raw sariwa. Ang nakatambak raw kasi sa fridge ay wala ng lasa, kaya ayaw nito ng ganoon. Medyo marami iyon kaya tinulungan na siya ng mga anak niya. Ang dalawang tagabuhat ng magagaan at siya naman sa mga mabibigat. Mama, may bisita po ba si Sir Fausto? Tanong ni Stormy na makasakay sila ng tricycle. Oo anak, uuwi raw kasi ang anak ni Sir ngayong araw galing sa ibang bansa, kaya marami tayong pinamili. Mabait po kaya siya, Mama? Sinunda ni Cloudy. Hindi niya alam pero sana lamang ay kasimbait din ito ng ama nito para hindi na siya mahirapan pa. Si Sir Fausto kasi ay aalis ng umaga at uuwi na ng hapon. Lagi rin itong busy. Ang sabi ni Manang, kapag dumating daw ang anak nito, ay doon na ito magpapahinga. Dapat lang kasi mukhang kinakaya na lamang nito ang lahat dahil walang hahalili rito. Napakayaman talaga ng pamilyang ito. Ang sarap ng buhay, naiinggit siya. Mama, bayad na po. Napilitan siyang ngumiti saka nag-abot ng 50 pesos. Hindi na niya kinuha ang sukli dahil 3 naman sila at marami ang dala nila. Haya, bilisan mo. Nandiyan na si Sir Drake. Agad silang pumasok ng mga bata sa gate at umikot para doon dumaan sa kusina. Mahirap na. Baka makita pa ang mga anak niya. Matapos niyang papasukin sa silid ang kambal, ay dumiretso na si Haya patungo sa kusina. Abala ang mga kasama niya dahil sa biglaang pagdating ng amo nila. Bakit kasi ngayon ka lang? Ani Fatty, hindi na siya sumagot at tumulong na lamang sa pag-aayos ng mga lulutuin. Dapat kasi maagay umalis ka na kanina, hindi yung tanghali na. Tapos naglamyerda ka pa siguro. Doon na siya tumigil sa paglapag ng mga gulay na ilalahok sa lulutuin. Sinamaan niya ito ng tingin. Manahimik ka nga, Fatty. Alam mong tumulong pa si Haya sa kusina kanina at may araw na rin ang utusan siya ni Manang. Iyan ang masama sa ugali mo eh. Naghahanap ka kaagad ng masisisi. Bakit hindi mo kaya muna isipin kung tama ba yun o hindi bago mo ibato sa ibang sisi? Sasagot na sana siya na magsalita si Alin. Nagpasalamat pa rin siya dahil hindi siya tuluyang nakapagsalita. Dahil kapag kinapos siya ng pasensya, baka masungal-ngal talaga niya ito ng carrots at repolyo para tumahimik. Ikaw ba ang kausap ko? Lumingon ito kay Alin na nasa tabi niya. Nasa kalan si Fatty at nagigisa roon. Tumigil nga kayo. Pero nang pumasok si Manang, ay natameme na silang lahat. Hindi na muli pang nagsalita dahil kita nila na galit na ito sa klase ng titig. Ako na nga yan, Fatty. Baka iyan ang kinagagalit mo dahil pinagisa ka ng gulay. Muli pang sambit nito. Kasi man, tumigil ka na at ayusin mo na ang lamesa doon dahil gusto raw munang kumain ni Sir bago matulog. Hindi pa niya nakikita ang Sir Drake na sinasabi ng mga ito. Ano kaya ang mukha ng taong yon? Halata kasing aligaga ang lahat. Baka masama ang ugali at ayaw nitong pinaghihintay. Sige Manang. Nagtaka siya nang biglang huminhi ng tinig ni Fatty. Parang nasilihan ng puwetan.
Nang makatapos sa pagluluto si Manang, ay isa-isa na niyang inayos sa hapag ang mga pagkain. Mga ulam ng Pinoy ang lahat ng nakahain dahil ito raw ang gusto ni Drake. Sa pangalan pa lang ay parang kinakabahan na talaga siya. Masama kaya ang ugali ng Sir Drake na yon? Dahil hindi mapakali ang mga kasama niyang katulong. Nang nasa ayos ay siya na ang inutusan ni Manang na tumawag sa amo nila dahil may pahabol na menu ito at malapit na rin namang maluto. Kaya para mabilis ay siya na lang ang aakyat sa taas para tawagin ito. Ang sabi ni Manang ay saka ng bahagi sa pangalawang pinto ang silid nito. Agad siyang lumapit at kinatok iyon nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ilang minuto na at wala namang sumasagot, kaya muli siyang kumatok. I said wait, are you there? Parang bigla siyang natuod sa kinatatayuan nang makita ang lalaking matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang lalaking minahal niya dahil lamang sa pagiging surrogate niya. Pero nilayasan ng malaman niya na may fiancé ito. Hindi na rin itinuloy ang pagiging surrogate dahil nasaktan talaga siya. Kahit nakasalanan niya una pa lang. Drake pala ang pangalan nito. Mabilis siyang tumalikod. Ngunit bago pa man siya nakahakbang, ay nahuli na nito kaagad ang pulsuhan niya. What are you doing here? Baritonong tinig nito habang nakatitig sa kanya. Bitawan mo ako. Ngunit iwinasiwas niya iyon at mabilis na bumaba ng hagdan. Hindi ito maaari. Paanong nangyari na si Drake at ang lalaking nakauna sa kanya ay iisa? Hindi ito pwede. Hindi nito pwedeng malaman na nagkaanak ito sa kanya dahil sigurado siyang kukunin nito ang mga anak niya. Halos maistatwa si Haya. Hindi niya ito napaghandaan. Hindi man lang siya nag-isip. Dahil paano nga naman? Unang-una, hindi niya kilala ang pangalan nito. Oo nga, may nangyari sa kanila. Ngunit hindi naman kasi sila nag-uusap na dalawa. Dahil katawan lang naman ang kailangan nito sa kanya noon upang may magdala daw ng anak nito. Hindi nga niya alam kung bakit kailangan pa ng ganoon, gayong ikakasal na rin naman ito. Di ba dapat sa asawa nito ito nagpapakasawa para makabuo sila? Bakit kailangan sa kanya pa o sa kaninong babae pa nababayaran nito? Ano ba? Sabay wasiwas ng kamay nito. Mabilis siyang tumakbo sa pasilyo at pababa ng hagdan. Namimilog ang mga mata ni Haya at halatang takot din siya. Oh, tinawag mo na ba si Sir? Ani Alin nang makasalubong niya ito sa dining area. Pero hindi siya sumagot at dire-diretso na sa kusina palabas ng pinto sa likod niyon. Alam niyang sinundan siya ni Manang ng tingin, maging si Fatty na nasa kusina rin. Hindi na siya nagsalita at tumigil man lang saglit. Pagpasok niya sa maid's quarter, ay naroon si Stormy at Cloudy. Abala ang dalawa sa paglalaro ng tablet. Lumingon ang dalawa nang marinig na bumukas ang pinto. Ma, pwede na po kaming lumabas? No! Nagulat ang dalawa niyang anak sa lakas ng sagot niya. Hindi na rin umimik ulit si Stormy nang mapansing aligaga siya. Are you mad at us, Mama? Si Cloudy na ang naglakas loob, pero hindi siya sumagot agad. Dahil abala siya sa pagliligpit ng mga gamit nila. Kailangan niyang umalis dito. Kailangan na nilang magpakalayo-layo dahil baka malaman ni Drake na may anak ito at kunin ito sa kanyang kambal niya. Hindi ako galit. Kailangan lang nating umalis. Wala siyang sinabi kahit isa. Kung ano ang dahilan o kung may nangyari bang hindi maganda. Nang matapos siya sa pag-aayos ay sa kanya itinabi. Haya, may nangyari ba? Agad siyang lumingon sa dakong pintuan nang bumukas iyon ng kaunti at sumilip si Manang Rita. Nahihiya siya sa matanda dahil ito pa mismo ang tumulong. Kumalingat naghanap ng mapapasukan para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang tinutukoy pala nitong amo ay ang lalaking nagbayad sa kanya para lamang anakan siya. Manang, pasensya na po pero kailangan na po naming umalis ng mga bata. Lakas loob na sambit niya. Kita niya ang pagtataka sa mukha nito. Ano? Bakit naman iha? Kakasimula mo palang kahapon. Aalis ka na agad. Sandali siyang nag-isip dahil hindi niya pwedeng sabihin sa matanda mga nangyayari. Nagka-emergency ho sa aming Manang. Kailangan ko pong umuwi. Nilakipan niya iyon ng pagpapaawa para maniwala ito. Paano yan? Paano ang trabaho mo rito?
May pera ka ba? May pamasahe ba kayo? Sunod-sunod na tanong nito. May pera siya pero kulang iyon para pamasahe pa uwi sa probinsya niya. Nagyuko siya. O heto, pandagdag sa pamasahe ninyong mag-iina. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero sana'y maging maayos lang ang lahat haya. Nayakap niya si Manang Rita dahil sa kabutihan nito. Inabutan kasi siya nito ng 3,000 piso na tagi 1,000. Aalis na po tayo, Mama. Lumingon siya at sumenyas na manahimik muna ang kambal. Nang makita ni Manang ang mga dala nila, ay nagtanong ulit ito. Ngayon na ba kayo aalis? Opo, Manang. Pero kailangan itong malaman ni Sir Fausto dahil tiyak na magtataka iyon. Sandali po, Manang. Pwede po bang mamaya nyo na po sabihin kapag nakaalis na kami? Nagtataka ito. Bakit? Kasi nahihiya lang po kasi ako kasi kakasimula ko lang at aalis na agad. Pagsisinungaling niya. Huwag kang mag-alala, maiintindihan ka nun. Anito. Pero alam niyang wala roon ang matanda. Palabas na sana ito nang muli siyang nagsalita. Manang, aalis na po kami. Isang malaking traveling bag ang isinukbit niya sa balikat, saka tumingin sa mga bata. Pero hindi pa. Manang, salamat. Salamat ng marami. Hindi po namin kayo makakalimutan. Nayakap din ito ng kambal, kaya naiyak na ang may edad na babae. Sige, mag-iingat kayo. Mula sa likod ay doon sila dumaang mag-iina. Siya ang nauna upang siguraduhin walang nakakakita sa paglabas nila. Mama, bakit po aalis na tayo agad? Hindi pa nga po tayo kumakain ng Stormy, huwag ka na munang makulit anak. Saka ko na ipapaliwanag ang lahat pag alis natin, okay? Tumango na lang ang bata at tumahimik na. Palabas na sila ng gate. Haya. Ngunit nagitla siya sa tinig ng lalaking iyon na tumawag sa pangalan niya. Pero kahit narinig niya ang pagtawag na iyon, ay hindi man lang siya natinag. Tumigil ang dalawang bata, pero hinila niya ang mga kamay ng kambal at mabilis na lumabas ng gate. Mama, Huwag kayong lumingon, Stormy. Nang makita niyang lumingon ang isa, ay sumigaw siya, kaya biglang ibinalik ng bata ang paningin sa harapan. May parating na tricycle, kaya pinara niya ito. Gumikna pa siya para tumigil ito agad. Pero nang pasakay na sila, ay bigla na lamang may humawak sa baywang niya at hinila siya palabas. Mama! Hiyaw ng dalawang bata na nasa loob na ng sasakyan. Umalis ka na, hindi sila sasakay. Nanginginig siya sa sobrang kaba. Manong, sandali. Pinilit niyang kumawala sa pagkakahawak nito sa baywang niya, ngunit hindi man lang natinag. Mabilis na lumipat si Drake sa pwesto, hawak pa rin siya sa baywang. Here, take it and leave now. Saka inabutan ng 1,000 ang driver. Nagpasalamat ito saka umarangkada ng mabilis. Nakatingin lang ang kambal niya sa lalaki. Walang nagbabawi ng paningin ni isa sa mga ito. Ganoon din si Drake. Itinago niyang bigla sa likuran ng kambal. Pero sumilip ang mga ito. Mama, bakit tayo tumatakbo sa kanya? Boss niyo po siya, hindi ba ma? Tanong ni Cloudy. Hindi siya umimik. Tahimik lamang na nakayuko si Haya. Alam niyang nakatitig lamang sa kanya at sa mga bata ang lalaki. Hindi niya alam pero natatakot siya. Takot na takot sa maaaring mangyari. Ngayong nahuli siya ni Drake. Anak ko ba sila, Haya? Hindi niya alam ang pangalan nito, ngunit kilala siya nito. Baka dahil sa kaibigan niya noong si Marie, kaya siguro siya nito nakilala. Answer my question, Haya. Mga anak ko ba sila? Dumiin ang salita nito. Doon na siya tumingin dito. Kung siguro sa normal na sitwasyon sila, na ngayon pa lang niya ito nakita, baka humanga talaga siya ng gusto. Kaya nga siguro siya nangarap noon na baka magustuhan rin siya nito at umaasa sa imposible. Dahil ramdam niya ang pag-iingat nito sa kanya. Ngunit mukhang siya lamang ang nag-iisip ng ganoon. Masakit talaga ang umasa. Masasaktan ka lang. Hindi mo sila anak. Naisigaw niya. Bakit ba kailangang magkita pa sila? Di ba may asawa na ito? Ikakasal na nga ito noon eh. Hindi ito sumagot. Pinakatitigan lamang siya nito. Animoy may kung anong hinahanap sa mga mata niya.
Sinungaling. Napayakap ang mga bata sa hita niya. Mukhang natakot dahil sa lakas ng boses ni Drake. Hindi mo sila mga anak. Hindi. Imbis na sumagot ay sa mga bata ito bumaling. Hey sweeties. Ngumiti ito. Kaya lumabas ang magkabilang dimple nito, gaya ng kambal niya na may magkabilang dimple. Can I talk to them? Kanina ay ang lakas ng boses nito. Ngayon ay tila nagmamakaawa na. Pero kahit ganoon, hindi niya ito sinagot at hinigpitan ng pagkakahawak sa mga bata. Aalis na kami. Ani at hinila ang mga bata. Not now, Haya. Ipapa-DNA test ko pa ang mga bata. Namilog ang mga mata niya. Hindi ako papayag. Ngumisi ito. Why? Dahil malalaman ko na mga anak ko nga ang kambal? Baritonong tinig nito. Hindi mo to pwedeng gawin. And why? Dahil hindi mo anak ang mga anak ko, Mr. McGregor. Ngumisi ito. Bumalik sila sa mansyon dahil sa sabi nitang pagpapabalik sa kanya. Inagaw nito ang bag niyang dala at kinuha ang kambal sa kanya. Kaya wala siyang choice kundi ang sundin ng mga ito. Hindi niya alam kung anong susunod na mangyayari. Oras na mapatunayan nga nito na anak ni Drake ang kambal. Natatakot siya dahil totoo yun. At malakas ang kutob nito dahil sa unang tingin pa lang ay mukha ng ama ng kambal ang makikita sa mga bata. Lalo na ang dimple na nakuha ng mga bata sa ama ng mga ito. Kanina pa nagtatanong si Stormy at Cloudy, ngunit wala siyang sagot. Paano niya sasagutin at ano ang sasabihin niya? Na hindi nila ama si Drake? Kitang-kita naman at alam ng kambal kung nagsisinungaling siya o hindi. Kaya nang makabalik sila ng maid's quarter kanina, ay agad na nagtanong ang mga ito. Pero wala siyang naisagot dahil hindi talaga siya sumagot. Dahil oras na ginawa niya iyon, alam niyang hindi na siya tatantanan ng dalawa. Really? Paalisin mo na kami dito dahil hindi mo anak ang kambal. Madiing wika niya habang nasa loob siya ng silid ni Drake. Paano hindi siya mapupunta rito kung sapilitan siyang hinila ng lalaki paakyat sa silid nito? Pero wala na siyang karapatang tumanggi sa mga gusto nitong mangyari. Not until na malaman ko ang totoo, Haya. Kaya kung ako sa'yo, just tell me the truth. Anito, umatras siya dahil palapit na ng palapit sa kanyang binata. Ngunit nabangganan niya ang pader ng silid. May asawa ka na, hindi ba? Bakit hindi ka sa kanya humingi ng anak? Bakit hindi na lang kayo gumawa ng inyo? Bakit kailangang pilitin mo ang isang bagay na hindi naman talaga pwede? Bigla nitong idinampa sa pader ang magkabilang braso nito. Sa magkabilang gilid niya, napapikit na lamang siya dahil naikulong siyang bigla ni Drake sa mga bisig nito. Natawa ito at amoy na amoy niya ang aftershave at mouthwash na ginamit nito. Nagahalo iyon sa male cologne na gamit nito. Masculine type ang uri ng pabango nito. Listen carefully, Haya. Sasabihin mo sa akin na ako ang tatay ng mga bata o itutuloy ko ang DNA test sa kanila. At kapag nalaman ko, sisiguraduhin kong makukuha ko sila. I assure you that. Napakalapit na nito sa kanya. Kaunting galaw pa at magtatama na ang tungki ng kanilang mga ilong. Ilalabas na ako. Pinilit niyang lakasan ng loob kahit nadagundong ang tibok ng kanyang puso. No, you don't. Pero bigla siyang hinawakan sa braso at marahas na idiniin sa pader ang likuran niya. Tell me, ako ba? Ako ba ang ama ng mga bata? Ilang beses na nito iyong inulit, ngunit hindi siya sumasagot. Tell me. Napapikit siya sa takot nang ibagsak ni Drake ang palad sa pader. Lumagapak iyon. No! Sa huli ay pinanindigan pa rin niya ang pagsisinungaling. Shit! Why are you fucking... Pigil na pigil ang galit nito. Naikuyom din ito ang kamao sa harapan niya. Animoy pinipigilang makapanakit. Fuck! Muling sambit nito. Bago nito inangkin ang labi niya. Nanlaki ang mga mata ni Haya dahil hindi man lang niya iyon napaghandaan. Ano ba? Pinilit niyang kumawala. Ngunit mas idiniin nito ang likuran niya sa pader kasabay ng mapagparusa nitong mga halik. Buong lakas na itinulak ni Haya si Drake at nang mapaatras ito ay agad niyang tinakbo ang pintuan para makalabas. Hindi siya pwedeng madala sa halik nito
Hindi siya pwedeng bumigay. Hindi siya pwedeng magpaubaya. Dahil sigurado siyang may asawa na ito. Nagtataka nga siya kung bakit hindi nito dala ang asawa nito rito. Pero wala naman siyang pakialam doon. Bakit ba niya iniisip ang mga ganong bagay? Pagbaba ng hagdan ay nasa lubong niya si Sir Fausto. Haya, may problema ba? Malumanay na tanong nito. Wala naman po, sir. Ngumiti ito kaya nayuko siya bago tumalikod paalis. Ang tagapagmana ng McGregor's Mansion, narito na at mukhang ang saya-saya. Natigilan siya na magsalita si Fatty, nakakapasok lamang mula sa labas. Sa likod ito galing. Hindi siya sumagot. Dinaanan lang niya ito. Lalabas muna siya para tignan ng dalawa. Sandali nga. Pigil nito sa braso niya. Idiniin nito ang kapit, kaya napangiwi siya sa sakit. Dahilan para hilain niya iyon. Mukhang nagingipit ka sa galit, pero hindi mo lang sinasabi sa akin. Bakit? Totoo namang isa ka talagang tagapagmana, dahil wala ka namang ginagawa. Habang kami ay matagal na sa trabahong to, ay halos wala ng pahinga. Samantalang ikaw, paupo-upo lang, ang easy ng buhay mo. Natawa ito. Hindi siya papatol sa mga ganitong klaseng tao. Ano? Wala kang sasabihin ha? Wala ka pala eh. Tumalikod siya, pero bigla na lamang siyang itinulak ni Fatty. Nabunggo ang noo niya sa kahoy na pintuan. Oops, sorry. Tumigil siya at hinawakan ng noo. May pulang likido siyang nakapa. Dugo! Bulong niya. May phobia siya sa dugo. Nanginginig ang mga kamay at nangihina ang mga tuhod niya. Shit, what happened? Tumingin siya sa harapan. Si Drake ang nakatayo roon at kakapasok lang ng kusina. Nabuwal na siya, pero hindi na natumba dahil naagapan iyon ng lalaki. Si Fatty ay mabilis na tumalikod. Manang! Sigaw nito. Mula sa likod ay lumabas sa kusina si Manang Rita. At gulat na gulat ito. Karki, faster! Narinig niya iyon, pero unti-unti na siyang nawala ng malay. Bata pa si Haya nang magkaroon siya ng takot sa dugo. Kahit maliit na sugat ay nawawala na siya ng malay. Kung hindi man ay manghihina. Noon ngang nanganak ito sa kambal, ay wala siyang malay habang naganganak. Mabuti na lamang at naging normal pa rin kahit tulog ito. Nagising si Haya at biglang napabalikwas ng bangon. Mukhang nasa ospital siya dahil sa mga gamit at pintura ng buong silid na iyon. Hinawakan niya ang noo. Wala ng dugo at may bandage na rin. Are you okay? Pero nagulat siya nang makita si Drake. Bumalik sa alaala niya na ito ang nakakita sa kanya at bumuhat bago siya nawala ng malay. Pero bakit? Tumayo siya. Wala namang dextrose kaya okay lang. Maliit na sugat lang naman iyon. Wait, where are you going? Iwinasiwas niya ang kamay nitong biglang humawak sa pulsuhan niya. Uuwi na. Okay, let me help you. Pwede ba? Hindi ako pilay. Noo ang may sugat at hindi ang paa. Ayaw niyang mapalapit dito dahil baka umasa na naman siya at siya lang din ang masaktan sa huli. Sinong gumawa sa iyo nito? Tumigil siya sa paghakbang. Wala, nauntog lang. Pagsisinungaling niya. I said who? Hindi ko sinabing magsinungaling ka na naman. Bakit ka ba sumisigaw? Ang lapit-lapit ko lang naman ha. Mariing sagot niya. Ayaw mo kasing magpatalo. Lagi ka nalang may sagot. Pero kasinungalingan naman. Hindi na siya sumagot at lumabas na ng silid na iyon. Uuwi siya dahil ang kambal niya ay naiwan sa mansyon. Hindi na rin umimik si Drake. Ito na ang nagbayad ng hospital bill. Sumabay na rin siya sa kotse nito kahit napipilitan dahil wala siyang pamasahe pa uwi. Anong nangyari sa'yo, Haya? Bungad agad ni Ali nang makapasok siya ng main door. Tahimik lang siya dahil nasa likuran niya si Drake. Alin, tawagan mo si Manang. Kakausapin ko siya. Maotoridad nitong sambit. Opo, Sir Drake. Nang tumalikod ang kasambahay, ay muli ito nagsalita. Nasaan ang mga bata? Nasa likod. Mahina niyang sagot. What? Saan ka pupunta? Sinundan niya ito patungong kusina. Kukunin ko sila sa likod. Anong karapatan mo? Hiyaw niya. 'Cause I'm the father. Mariing wika nito.
Sandali. Hinawakan niya ito sa braso, kaya tumigil si Drake at tinitigan siya. Please, huwag mong kukunin ang mga anak ko sa akin. Maawa ka. Bulong niya at bigla na lang tumulo ang mga luha niya nang hindi niya napapansin. Anak ko ba talaga sila? Napawi ang pagluha niya at tumingin sa mga mata nito. Tila ay bigla siyang nagsisi dahil sa mga nasabi. Ibig sabihin ay talagang hinuhuli lamang siya nito. Parang gusto niyang sampalin ang sariling bibig dahil nahuli siya kaagad at kasalanan niya iyon. How can you do this to me, Haya? Bigla na lang nagbago ang tono ng boses nito. Galit iyon, maging ang mga titig nito. Nanatili siyang tahimik. Maraming taon ang pinagkait mo sa akin para makasama ang kambal. Bakit ka umalis? Bakit hindi ka nagpakita? Hinanap kita, but I haven't found nothing. Hindi naman sana niya kagustuhan. Pero nang makita niya sa folder na inilapag ni Drake noon sa mesa ang isang application for marriage contract, ay bigla na lamang siyang napaluha at umalis nang hindi nagpapaalam. Wala siyang karapatan. Wala talaga. Pero nasasaktan siya ng sobra. Sobrang nasaktan siya. Kaya umalis at nagpakalayo-layo siya. Matapos maibigay sa mga magulang niya ang pera. Oo, nagtaka ang mga ito kung saan iyon galing. Sinabi niya na inutang niya sa amo niya. Siguro dahil sa problema, hindi na nila iyon pinahaba pa. Pasalamat pa rin siya. Pero ngayon, siya naman itong nahihirapan. At heto pa, ang katotohanang ayaw niya sana talagang aminin. Ngunit nahuli siya sa sarili niya mismong dila. Nagbago na ang isip ko noon, kaya umalis ka at hindi mo sinabing buntis ka na pala. Hindi na siya sumagot. Hanggat maaari, ay ayaw na niyang pahabain pa ang usapan dahil una sa lahat, nakalipas na iyon. Pangalawa, hindi na rin naman mahalaga dahil umiyak at nasaktan na siya. Kahit hindi naman dapat, ay surrogate mother na na-inlove sa ama ng kanyang mga anak. How cruel this world is. Saan ka pupunta? Gumalaw ito tumakbang ng mabilis kaya't sinundan niya. Sa mga anak ko. Seryosong usal nito. Mangako ka na hindi mo sila kukunin sa akin. Mangako ka. Nakita niya ang ibang kasambahay, si Manang at Alin, dahil naroon ang dalawa sa kusina nang dumaan sila. I can't promise you that. Matatag nitong sambit at iwinasiwas ang kamay niya, pero muli niyang hinawakan. Humarap siya rito. Nasa likod lang niya ang nakasaradong pinto ng kusina. Please, Mr. McGregor. Please, gagawin ko ang anumang iutos mo. Huwag mo lang sila kukunin sa akin. Mahal na mahal ko sila. Sila ang buhay ko. Sila lang din ang meron ako. Tuloy-tuloy ang mga luha niyang dumaloy at parang napakarami niyon dahil parang bumubuhos. Stand up. Utos nito. Hindi. Sabihin mo muna na hindi mo sila kukunin sa akin. Maawa ka. Hagulhol ang tinig niya na parang walang tao sa paligid. Then, let's get married. Natigagal na lamang siya dahil sa narinig. Hindi siya sumang-ayon. Bakit sila magpapakasal? Niloloko ba siya nito? May asawa tapos ikakasal? Anong klaseng pag-iisip meron ng taong ito? Matino pa ba ito? Ayaw niyang maging dahilan ng kambal para lamang makasira ng pamilya. Sinabi niya na siya na lang muna ang magsasabi sa mga bata. Pumayag naman ito, pero dapat daw mamaya o bukas, malaman na ng kambal na ito ang ama. Oo, alam naman niya na sabik na ito sa kambal. Kanina pa nga sana nito pinuntahan ng mga bata, pero pinigilan lang niya dahil baka kung ano pang isipin ng mga ito. Wala siyang sinabing patay na ang ama ng dalawa. Wala rin siyang sinabi na may trabaho. Wala rin siyang binanggit na nasa malayo at matagal pang uuwi. Ang tanging sinabi niya ay surrogate na ina siya at oras na malaman ng ama ng kambalang totoo ay babawiin sila sa kanya. Yun ang totoo, kaya sinabi niya at isa pa, mas mabuting umamin siya kaagad kaysa pagsisihan niya sa huli na hindi niya sinabi sa mga bata ang bagay na iyon. Ano po? Nagulat ngunit mas nangibabaw ang takot sa mukha ng dalawa niyang anak. Sinabi niya na narito na ang papa ng dalawa.
Noon pa man ay ang mga ito na ang ayaw na malaman kung sino ang ama ng dalawa dahil nga sa mga sinabi niya noon. Ayaw po namin, Mama. Baka po kunin niya kami sa inyo. Nagsimula nang umiyak si Cloudy at panay naman ang pagsasalita ni Stormy. No, listen to me. Aniya at niyakap bigla ang dalawa. Kasalanan din naman niya ito dahil alam niyang siya mismo ang sumira kay Drake sa kambal niya. Wala naman kasi siyang ibang rason noon at isa pa, ayaw talaga niyang makuha ng lalaking iyon ang mga bata. Saka iyon naman talaga ang totoo. Hindi kayo kukunin sa akin, hindi rin papayag si Mama, kaya please, makinig muna kayo. Maging siya ay naluluha na rin, pero pinipilit niyang magpakatatag. Ano pa nga ba ang pwede niyang gawin sa mga oras na iyon? Patawarin niyo si Mama kung nasabi ko sa inyo na kukunin kayo ng papa niyo. Oras na malaman niya na may mga anak kami. Kasi mga anak, totoo na surrogate mother lang ako sa inyo. Pero mahal na mahal ko kayo dahil sa akin kayo lumabas. Kaya nagawa ni Mama na lumayo noon. Baka kapag lumabas na kayo, ay kunin na nila kayo sa akin. Hindi ko kakayanin yun. Tumulo ang mga luha niya. Pinahid ni Stormy ang dumadaloy na likido sa kanyang pisngi at niyakap siya ng dalawa. Mahal din po namin ikaw, Mama. Ngumiti siya. Ngayon, gusto kong malaman niyo na narito na ang papa niyo. Napipilitang sambit niya. Sino po, Mama? Muling pinahid ni Haya ang mga luha. Nakita niyo ba yung lalaking gusto sana kayong kausapin pero hindi ako pumayag? Tumango ang dalawa ng sabay. Siya si Drake McGregor at iyon ang papa ninyo. Nagtaka siya at nagulat na makitang nakangiti ang dalawa. Tama ako, Stormy. Panalo ako. Nagtataka siyang nagtanong. Anong sinasabi ng kapatid mo, Stormy? Kasi Mama, nagpustahan po kami kung papa po ba namin yung poging lalaki kanina o hindi. Parang bigla siyang natuod sa kinatatayuan at nagpustahan pa talaga sila. Hindi po niya kami kukunin, di ba, Mama? Makikiusap po kami, Mama, para maawa po siya sa amin ni Cloudy, ha? Bigla na lamang tumakbo sa pinto ang mga bata at lumabas matapos iyong buksan. Sandali, saan kayo pupunta? Napalakas ang boses niya. Doon po kay Mr. McGregor, Mama. Ano? Sandali, Stormy, Cloudy. Pero nakatakbo na ang mga ito paalis. Mabilis siyang lumabas para pigilan ang mga ito. Ngunit mabilis ang takbo ng dalawa papasok ng kusina. Alin, nakita mo ba ang mga bata? Hindi ito sumagot. Dinaanan lamang siya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi na rin siya nagtanong dahil ang mga bata ang kailangang habulin niya. Pagdating sa sala ay natigilan siya. Nang makita si Sir Fausto, nasa kandungan nito si Cloudy at katabi naman nito si Stormy. Kita ang ngiti sa mga labi nito habang kausap ang dalawa. Opo, si Mama Haya ang mama namin. Nandoon po kami sa bahay sa likod kasi po baka magalit po kayo. Napatawa ang may edad na lalaki. Oh, at bakit ako magagalit? Kasi po, Lolo, ayaw niyo raw po sa mga bata. Natawa na naman ito. Of course, I like children. Napansin siya nito, kaya tumingin ito sa kanya. Mga anak mo ba sila, Haya? Anito, tangulang ang sagot niya. Hinahanap daw nila ang papa nila. Nandito ba, Haya? Napipilitan siyang tumango ulit. Sino ba ang papa ninyo? I am Dad. Natuod na lamang si Haya sa kinatatayuan. Nang mula sa labas ng main door, ay pumasok si Drake. Pinasadahan niya ang matandang lalaki at maging ito ay nagulat din. Para siyang napipi dahil hindi siya nakapagsalita habang palipat-lipat ang tingin sa mga ito. Drake, wait for me! Pero mas nagitla si Haya nang may isang babaeng pumasok. Nauna lang ng hakbang si Drake rito. Animoy may kung anong matulis na bagay ang tumarak sa kanyang puso nang lumingkis ang babae sa lalaki. Maganda ito at sexy rin. Ang kutis ay parang dinaig pang labanos sa puti at kinis niyon. Tinignan niya ang mga anak. Hi, Tito Fausto. Nandito po pala kayo. Tumayo ang matanda matapos umalis ni Cloudy sa kandungan nito.
Kita niya sa mga mata ng mga anak niya ang kakaibang titig. Parang sinusuri ang mga nakikita nila. "What brings you here, Iha?" Anito ng lalaki at lumapit kay Drake. May ibinulong siguro ito. Hindi sumagot ang babae. "May pag-uusapan lang kami ng anak ko, kaya hihiramin ko muna siya." Ngumiti ito. "Okay, tito. I'll wait na lang po sa kanya." "Cloudy, Stormy, tara na." Kahit medyo kakaiba ang pakiramdam niya, ay pinilit pa rin niyang tawagin ng dalawa na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa babae. "Haya, follow us, Iha, at pati ang mga bata." Pero nang balingan siya ni Sir Fausto, ay wala na siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Sumunod siya habang nasa magkabilang kamay niya mga bata. Pagdating sa pasilyo, ay dumiretso sila sa isang pinto sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nag-iisa lang iyon. Nang bumukas ay pumasok ang mag-ama at sumunod silang tatlo ng mga bata. Tumambad ang maraming mga aklat sa unahan. May mahabang sofa at isang mini table sa harapan. Sa may bintanang nakasarado ay isang upuan at mesa na may mga nakapatong na mga libro at mga papers. May isang laptop at printer sa mesa sa gilid nito. May vase na may fresh flowers, katabi ng isang family frame. Mukhang nanay ni Drake, si Sir Fausto at ang binata. "Sit down." Maotoridad nitong sabi. Tahimik lang ang kambal niya. Naupo silang tatlo sa sofa at sa isang kahoy na upuan naman pumesto si Drake. Hindi nawawala ang paningin nito sa mga bata. "Anong nangyayari, Drake?" Tanong agad ni Sir Fausto nang makaupo ito. "Dad, matagal na itong nangyari." Pasimula nito. "Sinabi niyo sa akin na kailangan magkaanak bago ninyo ibigay ang lahat sa akin, right?" Nakikinig lang siya at maging ang mga bata. "So I came with a plan." "A plan? Mukhang alam ko na at ito naging resulta. How can a man like you ay nakagawa ng isang desisyon na hindi mo man lang pinanindigan?" Malumanay pa rin iyon, pero ramdam niya ang galit sa mga salita nito. "Dad, stop it." Pigil nito sa anak. Tumingin si Sir Fausto sa kanya. "Ilang taon na mga bata, Haya?" 6 na taon na po, sir." Muli nitong binalingan si Drake. "Dad, listen, okay? Nagkamali ako, but you need to fix this, Drake. At sino ang babae sa labas? Ano at nagdala ka pa ng babae rito? Na narito ang mga anak mo?" Tila hindi na nagawa ng matandang makontrol ang galit at bigla na lamang itong sumabog. "Fix this or else." Hindi niya alam kung ikatutuwa ba niya ito o ano, pero hindi talaga siya sang-ayon sa mga kasal dahil, "Sir, alam ko pong may mga anak na nadadamay rito, pero ayaw ko pong makasal kami ng anak niyo. Marami pa naman pong ibang paraan maliban sa kasal. Hindi naman po kami nagmamahalan." "Then, kung hindi, bakit may mga magagandang bata akong nakikita? I know my son so well, Haya. So trust me on this." "Pero sir, di ba ho may asawa na ang anak ninyo?" Biglang tumingin si Drake sa kanya na gulat na gulat. Maging ang ama nito ay napatitig rin sa anak. "What? Explain it in instant, Drake." Malakas na boses nito ang umalingaw sa bawat sulok ng library. Hindi pa tapos ang usapan ay lumabas na si Haya at ang mga anak niya. Masyado na kasing mainit ang sagutan ng mag-ama. Bago pa makarinig ng kung ano-ano ang mga bata, ay nagpaalam na siya. "Manang Rita, saan po ninyo dadalhin ang mga gamit namin?" Nagulat siya nang magsalubong sila ni Manang Rita at ni Alin sa hagdan. Paakyat ang dalawang kasambahay, buhat ang mga gamit nila ng mga anak niya. Inutos si Sir Drake na ilipat ang mga gamit niyong mag-iina sa bakanting silid sa taas. Anito, "Pero Madang," sinundan niya ito kahit hawak niya mga kambal sa magkabila niyang kamay. Nginitian lamang siya nito at dumiretso na sa paglalakad. "Simula ngayon, dito na kayo ng mga bata matutulog," ang sabi ni Sir Drake. Pansamantala lang daw ito. Si Manang na lang ang naroon dahil nauna niyang bumaba si Alin. Hindi niya alam kung bakit parang galit ito sa kanya. Masayang masaya habang tumatalon-talon sa kama ang dalawa. Iniwan niya sandali para kausapin si Manang sa labas ng kwarto.
Kamusta pala iyang noo mo? Kinapa niya iyon. Medyo maayos na po, Manang. Doon niya napansin na parang hindi na niya nakikita si Fatty. Mula nang umuwi siya galing ospital, ay hindi na niya muling nakita ang babae. Mabuti na lang at pagpasensyahan mo na si Fatty at huwag ka nang mag-alala, wala na rin naman siya rito. Doon na nanlaki ang mga mata niya. Bakit ho? Nasaan siya? Agad niyang naitanong. Noong itinulak ka ni Fatty at dinala ka ni Sir sa ospital, ay agad nitong pinalaya si Fatty. Nagulantang na lang siya dahil sa narinig. Hindi niya ito ginusto at hindi naman niya ninais na mapalaya si Fatty. Pinipilit nga niyang umiwas para hindi na gumulo, pero wala pa rin kwenta dahil napaalis pa rin ito. Pero hindi ko po talaga ginustong paalisin siya, Manang. Hindi ho. Kumalma ka. Hindi nga. Si Sir Jake ang nagpalaya sa kanya at hindi ikaw, kaya huwag ka nang mag-alala. Alam naman ni Fatty kung bakit. Tapos nanakit pa siya, kaya ayan, yan ang napapala ng mga taong hindi marunong magkontrol ng sarili. Kaya pala parang galit si Allen sa kanya. Pero wala naman siyang kasalanan eh. Ni minsan ay hindi naman niya pinangarap na may mawala ng trabaho dahil sa kanya. Sige na, marami pa akong gagawin, lalo na't dalawa na lang kami ni Allen ngayon. Muli na naman siyang nagtaka. Narito pa naman ako, Manang. Hindi pa ho ako umaalis. Tumingin ito sa kanya. Hindi iya. Ayaw ka na raw din pagtrabahuhin ni Sir Drake. Bakit parang lahat na lang yata ay ito ang nagdedesisyon? Sige na ho, Manang. Mauna na kayo at may kakausapin lang ako. Sige. Imbes na bababa sana siya para tumulong, ay hindi na lang dahil sa sinabi ni Manang. Dumiretso si Haya sa silid ni Drake. 2 katok bago bumukas ang pintuan ng kwarto ni Drake. Ngunit ganoon na lang talaga ang gulat niya nang babae ang mabungaran niya sa nakabukas na pinto. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Oo, inaamin niyang wala siyang ganoon kalaking hinaharap na mukhang mga buko at wala ring waistline na kasing laki ng cook. Ngunit hindi siya mukhang pokpok, kagaya ng suot ng babae. Ang skirt nito siguro ay kaunting tuwad na lang, ay makikita na ang kagubatan. What? Taas kilay na tanong nito. Si Drake, ngumisi ito. Hindi ba dapat, sir? Nasaan siya? Pero imbes na sagutin ito, ay muli siyang nagtanong. Drake, may naghahanap sa'yo. Ang muchacha ninyo. Anito? Akala niya talaga ay lumayas na ang babaeng ito. Pero nandito pa pala ito at sa mismo silid pa ni Drake. Melody, why are you here? Sinabi ko namang maghintay ka lang sa baba. Kagagaling lang pala nito sa CR. Dahil basa pa ang buhok nito. Niyuko niya ang ulo dahil sa suot ng lalaki ngayon. Nakakabagot dun. Di ba sabi mong gawin ko ang gusto ko? So I'm here. Malanding sambit ng babae. Lumabas ka na. Seryosong tura nito. Fine, pero bilisan mo at nakakatamad na. Get out. Itinulak niya ito. Nagulat siya doon, kaya kamuntik nang matapilok ang babae dahil sa taas ng takong nito. What the? Drake naman! Kahit kamuntik nang matumba, ang landi pa rin ang boses. Nang makalabas ang Melody na tinutukoy nito, ay hinila naman siya ni Jake bigla papasok ng silid nito. Saka isinara at inilak ang pinto. Ano na ang desisyon mo, Haya? Ibinaba niya ang tingin dahil wala itong damit at tanging boxer lang ang suot. Panay din ang punas nito ng towel sa ulo. Sino ang babaeng yun? Ngumisi ito. Why? Are you jealous? Ramdam niyang namula ang pisngi niya dahil doon. Kaya hindi talaga siya nagtaas ng tingin upang hindi nito mapansin ang pamumula niya. Hindi. Bakit ako magsiselos? Nauutal niyang sabi. Kaya natawa ito. Ano ba? Naitulak ni Haya ang binata nang bigla na lang ang paghawak nito sa panga niya. See, you're blushing. Para siyang matutunaw nang makita nito ang pamumula niya, lalo na nang tumawa itong muli. Tumigil ka na, may asawa ka na, di ba? Bakit hindi ka man lang natatakot na malaman ng asawa mo ang ginagawa mo? What? Biglang sumeryoso ang tinig nito at itinapon sa kama ang hawak na tuwalya,
Saka siya pinakatitigan. Saan mo naman napulot ang ideyang yan? Nakita ko noon sa... Hindi nito pinatapos ang sinasabi niya at bigla na lamang nitong tinawid ang pagitan nila at hinawakan siya sa magkabilang gilid. Dagundong ang tibok ng puso niya dahil sa ginawa nito. Kung ganon, paano pala tayo ikakasal kung may asawa na ako? Meron sana kung hindi lamang umalis ang babaeng dapat na pakakasalan ko. Anito. Opo, Papa. Ani mo'y tutulo na ang mga luha ni Drake dahil sa unang pagkakataong narinig niya ang tawag na Papa. Ganoon pala ang pakiramdam na matawag na Papa ng kanyang mga anak. Mahigpit na yakap ang kanyang ibinigay at lihim na napaluha. Ito ang talagang pinakahihintay niyang pagkakataon, ang makausap at matawag na Papa ng kanyang kambal. Noon ay isa lang talaga ang habol niya, ang pamana ng lolo niya na ibinigay sa daddy niya. Habang hindi pa nasusunod ang nakasulat sa Last Will and Testament ng matanda. Dahil sa pagiging easy-go-lucky niya, ay nalagay siya sa isang sitwasyon na pera at buhay ang nakasalalay at nasa 100 million ang naging utang niya dahil sa isang sugal. At para makabayad, ay kailangang makuha ni Drake ang pamana ng kanyang lolo. Pero dahil sa Last Will, ay hindi niya agad-agad makukuha kung wala siyang anak. Isang surrogacy ang pumasok sa kanyang isipan. Upang kahit wala siyang asawa, ay magkakaanak pa rin siya. Pero nagbago ang lahat nang makita mismo ng kanyang dalawang mga mata kung ano at sino ang magbibigay sa kanya ng anak. Si Haya. Unang kita pa lang niya sa dalaga ay nahulog na agad ang loob niya rito. Kaya nga kahit sinabi ng doktor na isang beses lamang na may mangyari sa kanila, basta fertile ang dalaga, ay siguradong makakabuo ka agad. Pero hindi siya nakinig dahil nakakadala ang ganda ng dalaga, lalo na at siya ang nakauna, kaya parang naadik siya sa pag-angkin dito. Pero isang gabi ay bigla na lamang nawala sa tabi niya si Haya at hindi na ito nagpakita sa kanya. Hinanap niya ito, ngunit hindi na nagtagal dahil sa mga taong naghahanap sa kanya. Umalis siya ng bansa. 2 weeks bago nawala si Haya. Gustuhin man niya, ngunit hindi rin maaari dahil baka maisilid siya sa sako at bigla na lamang mabalitaan na wala na siya. Nakontento si Drake na ipaliwanag sa ama ang nangyari sa pamamagitan ng isang sulat. Papa, hindi mo kami kukunin kay Mama, hindi po ba? Napakaganda ng kanyang mga anak at halatang halata na sa kanya kumuha ng mata, ilong, labi at dimple ang mga ito. Identical twins na sa unang tingin ay hindi mo talaga manalaman kung sino si Stormy at sino si Cloudy. Pero pasasaan ba at malalaman din niya ang teknik ni Haya kung paano malalaman sa isang tingin pa lang ang mga bata? Of course not. Hindi ko kayo kukunin sa mama niyo. Napangiti ang mga ito at muli siyang nayakap ng dalawa. Dati Papa, lagi kaming sinasabihan ng mga kalaro namin na putok sa buho kasi po wala po kaming papa. Parang natutunaw ang puso niya dahil sa awa sa mga bata. Wala siyang alam kung anong naging buhay ng mga ito. Pero ngayon, lahat ng meron siya ay ibibigay niya sa kambal niya. I'm sorry. Bakit po? Tanong ni Cloudy. Kasi hindi ko alam na buntis si mama ninyo. Sana kung nalaman ko kaagad, hinanap ko kayo. Patawarin ninyo si Papa. Mahinang usal niya. Hindi na sumagot ang dalawa at muli siyang niyakap. Habang nakaupo sa kama kasama ang kanyang mga anak. Nakayakap ang mga ito sa kanya. Doon lang niya tuluyang na-realize ang tunay na kahulugan ng ama. Bumukas ang pinto at iniluwan niyon si Haya. Tumingin silang lahat sa kakapasok lang na babae. Hindi ito nagsasalita at diretso lang sa closet. Mama, magpapakasal ka po kay Papa, hindi ba? Natigilan ito, ngunit hindi tumingin sa kanila. Ma, please, sabi ni Papa, mahal niya po ikaw. Sabat ni Stormy. Nakatitig lang siya at hinihintay kung anong magiging reaksyon nito. Ma, para po happy na tayo. Anitong muli ng bata. Tumingon ito at pinasadahan siya maging ang mga anak habang nakaupo silang tatlo sa kama.
Cloudy, stormy. Pwede bang lumabas muna kayo at pumunta sa kusina? Nagluto si Manang Rita ng cookies. Nagliwanag bigla ang mga mata ng mga ito at sunod-sunod na lumabas ng silid na iyon. Ilang sandali pa ay walang ni isang nais bumasag sa katahimikan. Tumayo si Drake at tinungo ang bintanang salamin na nakabukas. Sumandig ito sa pader sa gilid niyon at pinagkrus ang mga kamay. Anong mga kasinungalingan ng mga sinabi mo sa mga bata? Si Haya ang unang nagsalita. Hindi kasinungalingan yun. Ayaw maniwala ni Haya dahil paano naman mangyayari yun kung may babae pala itong gustong pakasalan pero hindi nangyari. Alam ko naman na dahil nalaman mong may anak tayo, kaya sinasabi mo ngayon na gusto mo na ako. Bakit hindi mo sinabi yan noon? Kasi nga wala tayong anak, Drake. Hindi ako tanga. Alam ko naman na kaya mo yan sinasabi ay dahil sa kambal. Napaupo siya sa kama dahil mabilis na tinawid ni Drake ang pagitan nila. You're wrong, Haya. Bulong nito sa kanya. Ikaw ang nagkakamali. Tumayo siya, ngunit maagap na hinila nito ang kamay niya dahilan para mapaupo siya sa kandungan nito. Pinilit niyang tumayo, ngunit pumulupot ang malalaking braso nito sa katawan niya. Listen, kung hindi ka sana umalis, di sana nalaman mo kung sino at para kaninong nakita mo. Kung sana'y hindi ka umalis, di sana'y nalaman mo na halos mabaliw ako sa kakahanap sa'yo. Ni hindi mo man lang sa akin tinanong kung sino ang kapares ko para sa application for marriage license na yun. Tinanong mo ba ako, Haya? Narinig mo ba ang sagot ko? Hindi, kasi umalis ka. Iyan ang mahirap sa mga babae. Ni hindi man lang nagtatanong at magsasarili ng desisyon. Wala pang kasiguraduhan. Ang iniisip niya tapos na ang sa kanila. Kung sana tinanong mo ko o hinintay mo na magsabi ako, di sana'y alam mo na ikaw ang pakakasalan ko. Parang nabato siyang bigla dahil sa mga narinig mula mismo sa bibig ni Drake. Akala ko ba makikipagbalikan ka sa akin, Drake? Sambit ni Melody habang nasa isang restaurant sila. Tumawag kasi ito at importante raw. Is that it? Yan ba ang importanteng sasabihin mo, Melody? Bakit? Hindi ba ako importante sa'yo, Drake? Ni minsan ba wala akong halaga sa'yo? Anong klaseng lalaki ka, ha? Tumayo ito at mas lumakas pa ang tinig. Sit down. Maraming nakatingin sa atin. Iwinasiwas nito ang kamay niya na humawak sa braso nito. I don't care. Masyado akong umasa, Drake. Tapos, hindi rin pala mangyayari. Kung ganun pala, sasabihin ko na lang kay Dad na patayin ka. Agad siyang natigilan dahil si Melody ang anak ng casino owner kung saan siya natalo ng milyon-milyon. Listen, Melody, wala akong sinabi na makikipagbalikan ako sa'yo at hindi ako nangako sa'yo na mamahalin kita. Hindi ako puppet, so please, stop this nonsense. Natawa ito. Then, wala na rin akong magagawa. Kung hindi ka mapapasakin ulit, pues, hindi ka rin mapapakinabangan ng Haya na yun. Hindi niya alam kung nabayaran na ba ang mga utang niya. Hindi pa niya na itatanong sa ama niya. Pero kinakabahan siya dahil unika iha kasi si Melody at sigurado siyang susundin ng ama nito ang nais. Hello, Dad? Nasaan ka? Kinabahan na siya. Dad, si Drake McGregor. May utang pa siya, right? Kapag hindi siya nakabayad Nakikinig lang siya pero nang banggitin nito ang pangalan niya, ay doon na siya tumayo. Hindi naman pwedeng maghintay na lamang siya ng katapusan niya. Isa pa, may mga anak siya na kailangan ng ama. Magpapakasal pa sila ni Haya at hindi niya ito pwedeng paasahin lang. What? Pero paano? Akala ko ba ay hindi pa siya bayad? Narinig niya iyon, kaya humakbang na siya paalis. No! Bakit ganun? Hindi pwede, Daddy! Kahit pala anak ng bilyonaryo, ay wala pa rin talagang pinag-aralan. Tumalikod siya at hindi na ito nilingon. Tinawag pa siya pero diretso lamang siya sa labas. Iniwan ng babaeng nagwawala sa isang restaurant sa Quezon City. Yeah, as soon as possible. Narinig pa ni Haya ang huling sinabi ni Sir Fausto bago nito ibinaba ang tawag. Haya, nasaan ang mga apo ko? Mag-aalas 8 na ng umaga.
Nasa garden po, Sir Faust. Drop that, sir. Daddy na lang. Dahil in no time ay ikakasal na kayo ni Drake. Pinasadahan siya nito. Tumutulong ka pa rin ba sa gawain, Haya? Niyuko siya. Huwag na. Ayokong makita kang nagtatrabaho dito sa loob ng bahay, okay? Tumango lamang siya. Siguro nga'y talagang ito ang itinadhana sa kanilang mag-iina, na makita niyang muli si Drake. Para siyang nalulula pa rin sa mga revelasyon ni Drake. Ano ba kasi ang magagawa niya? Nasaktan lang naman siya. At dahil babae siya, kaya sobrang overthink niya. Kaya napunta sa takas ang bida ninyo. Kadalasan, ganoon talaga ang nangyayari kung walang kasiguraduhan kayong dalawa. Lalo pa, at isang surrogate lamang siya dapat. Sa tuwing nakikita niya ang mga batang masaya sa ama ng mga ito, ay hindi niya talaga maiwasang maiyak. Dahil ngayon lang talaga niya nakitang masaya ang kanyang kambal. Oo, masaya naman sila noon. Pero ngayon, iba ang saya ng mga ito. Opos, Daddy. Ngumiti ang lalaki at niyakap siya. Thank you, Haya, sa pagbibigay mo ng mga apo sa akin. Matagal ko nang pinangarap iyan. At ako pa ang nagsabi sa daddy ko na ilagay sa last will ang mga apo. Sadyang wala lang talaga sa katinuan ng anak ko, kaya kumuha ng surrogate mother. Mabuti na lang at ikaw iyon, Iha. Parang bigla tuloy siyang nahiya sa sinabi nito. Wala po yun. Nang magpaalam siya ay diretso na siya sa labas. Pinuntahan niya ang mga bata. Bukas siguro'y uuwi sila sa Batangas para sabihin sa mga magulang niya ang totoo. Nag-text na rin siya sa kapatid niya na kailangan ng pera para sa abono ng pananim. Sana ay maging maayos lang talaga ang lahat. Sasama ako. Napalingon siya sa binatang nagsalita sa likuran niya. Hindi pwedeng kayo lang. Sasama ako. Drake, No, ako ang magsasabi sa mga magulang mo. Ako ang magpapaliwanag. Please, let me. Determinado ito kaya wala na siyang nagawa kundi ang pumayag. Sinabi rin niya ang tungkol kay Fatty. Ayaw nitong pumayag, pero nang sabihin niyang hindi rin ito sasama sa Batangas, ayaw na yumoo na lang din. Ayaw niya kasing may napapahamak na iba dahil sa kanya, kahit pakasalanan iyon ng tao. Kinabukasan ay maaga pa lang ay umalis na sila dahil aabuti ng 3 oras ang biyahe. Dala ang sasakyan ni Drake ay 8 AM pasado silang nakaalis. Pagdating ng Alabang ay huminto muna sila para dumaan sa drive-thru. Gusto mo? Panay ang subo niya at maya-maya kong sulyapan siya ni Drake. Nasa front siya habang nasa likuran nila ang 2 bata at masayang-masaya sa fried chicken nilang kinakain. Can I? Anito. Kaya inilapit niya ang fries at sinubuan ito. Thank you. May dala pang kindat, kaya agad siyang nagbawi ng mga mata. Inilapit niya ang drinks, kaya uminom din ito. Thank you. Muling kumuha siya ng fries at isinubo rito. Nang hawakan ni Drake ang pulsuhan niya, at pati daliri niya ay marahan itong sinipsip. Parang biglang nagliyabang pakiramdam niya dahil sa ginawa nito. Pervert? Bulong niya. Oo, pero sa'yo lang. Parang matutunaw siya sa titig nitong ipinupukol, lalo na nang umiti ito. Wala na. Napabawi na naman siya ng mga mata. May iba't ibang uri ng pagmamahal, pero ang pinakagusto ko ay ang pagmamahal ng isang ina dahil puno ito ng sakripisyo, hirap at luha, lalo na kapag wala kang ibang aasahan kundi ang sarili mo lang. Hindi mo man lang sinabi sa amin, anak. Hirap na hirap ka na pala doon. Hindi ka man lang umuwi rito. Napahagulho lang kanyang ina sa mga narinig nito mula sa kanya. Maging ang papang niya ay naluha na rin dahil sa hirap ng pinagdaanan niya. Patawad po, Nay. Patawad po, Pang. Napayakap na lamang siya sa mga ito. Yun pa rin ang tahanan nila at wala itong pinagbago. Kung ano ito nang iwanan niya iyon, yun pa rin ito hanggang sa ngayon. Hindi man lang umunlad. Nasa kolehiyo na pala ang kapatid niya sa susunod na pasukan. Masaya siya dahil kahit papaano ay makakaranas ito ng college. Hindi kagaya niyan hanggang high school lamang. Ipinakilala ni Haya si Drake bilang ama ng kanyang mga anak. At talagang napakasaya ng mga ito dahil napakagwapo raw.
Oo, guwapo talaga at malandi rin. Naibulong niya. Sinabi ni Drake na papatayuan daw nito ang mga magulang niya ng matibay na bahay. At ang sakahan na iyon na nirerentahan nila ay bibilhin daw nito. Kahit naman hindi na, kahit bahay na lang ay ayos na sa mga magulang niya. Sinagot din ng lalaki ang full scholarship ni Anthony. Kaya napaluha talaga ang mga magulang niya sa galak. Ang ganda dito. Nasa lilim ng mangga at namumulaklak na mga puno. Kakatapos lang nilang mananghalian, kaya nagpasya sila na doon magsyesta sa puno ng mangga sa unahan ng bahay nila. Gamit ang tila ay inilatag doon at naupo si Haya. Nahiga naman ang lalaki sa hita niya. Hindi madali ang pinagdaanan niya, oo. Pero kung iisipin, ay may kasalanan din naman siya. Dahil sa sobrang pag-overthink niya, na wala naman talaga ang katotohanan. Siguro'y sadyang inalayo lang sila ng mga bata sa tunay na panganib. Dahil kung hindi siya lumayo at nanatili si Drake sa Pilipinas, ay baka wala na ang taong ito. Kakaiba rin talaga gumawa ng paraan ng Diyos. Alam niya kung paano pagsunod-sunurin ang bawat pangyayari. Napakabuti pa rin talaga ng langit. Ang daddy ni Drake ang naghanda ng lahat. Ito na rin ang nagplano ng kasal. Ang petsa ay sa susunod na buwan na rin. Hindi rin sila magtatagal dito sa Batangas. Dahil kailangan sila para sa gowns at mga iba pang kailangan. Baka sa linggo ay umuwi rin sila. Pero parang ang sarap nga talagang tumira dito sa kabukiran. Malayo sa gulo, usok, ingay at mga problema. Mahal niya si Drake, noon pa man, kaya nga siya nasaktan. Dito na lang kaya tayo. Bulong ni Drake, kaya tinignan niya ito at pinisilang tungki ng ilong. Paano ang daddy mo? Matanda na yun, marunong na rin yun sa sarili. Ay yung kumpanya ninyo, di uuwi tayo minsan doon. Natatawa siya sa klase ng mga sagot nito. Sige, minsan uuwi tayo rito, pero sa isang kondisyon. Bibigyan mo ulit ako ng kambal. Bigla siyang tumayo, kaya't nahulog ang ulo ni Drake sa lupa. Aray! Kung ikaw sanang nahihimatay, sa tuwing makakakita ng dugo, di okay lang sa akin, pero hindi no? Tumayo na rin ito at lumapit sa kanya. Nandoon naman ako para alalayan ka. Ako ang iiri para sa'yo. Hindi kita pababayaan. At babawiin ko ang lahat ng mga taon na nasayang dahil sa pag-overthink mo. Sorry ho naman, masyado ka kasing misteryoso. Hindi na ito sumagot at niyakap siya mula sa likod. Pero mahal mo talaga ako noon? Hindi siya nakaimik. It means yes. Don't worry. Kahit ako rin sa'yo. Na love at first sight ba naman ako sa kagandahan mo? Bulero? Hiyaw niya. Ang mga bata ay nasa sapa para maligo. Kasama ang mga lola at lolo ng mga ito. Napakasaya nila at naririnig pa ng dalawang hiyawan ng mga ito mula sa di kanayuan. Itong buhay ay masaya na siya. Lalo na at kasama ang lalaki at mahal na mga anak niya. I love you. Bulong ni Drake nang matahimik siya. Mahal din kita. Naibulong niya. Ano? Ang hina, hindi ko marinig. Bahala ka sa buhay mo. Sabay takbo. Kapag nahuli kita, 5 rounds mamaya. Halakhak ang nagawa niya dahil kapag ganoon, guguho ang bahay nila. Sira talaga. Si Fatty ay bumalik na. Nagpasalamat ito sa kanya dahil kahit kasalanan daw nito, ay tinulungan pa rin ito ni Haya na makabalik sa trabaho. Ang anak ni Manang Rita ay uuwi raw sa susunod na linggo at excited na rin ang matanda. Sobra-sobra ang pasasalamat niya rito dahil sa ginawang tulong nito sa kanilang mag-ina noon. At si Ate Tess naman ay naloko raw ng umupa. Kinuha lang daw ang mga pwedeng pakinabangan ng mga ito at ibinenta lahat. Saka hindi na bumalik. Ganoon talaga basta demonyo ang ugali. At si Melody naman ay wala na silang balita. Sana ay masaya na rin ang mga ito sa mga pinili nilang buhay. Nahiya siguro dahil bayad na kasi si Drake sa ama nito. Ang daddy Fausto niyang nagbayad ayon sa attorney. Isa pa pala ay kailangan din nilang umuwi sa linggo dahil babasahin na ng attorney ang last will na iniwan ng lolo nito para kay Drake. Excited na siya na makasama habang buhay ang taong ito
at bumuo ng pamilya kasama si Mr. McGregor na ama ng kanyang kambal